galing-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Magandang happy Monday morning. Ika-11 po tayo sa buwan ng Mayo. May 11, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo po yung lingkod May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pauna sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sama po tayo at maghahatid po tayo ng tulong. Sigapin nating makatugon sa pangailangan pa rin po ng ating mga kababayan ngayon pong happy Monday morning. Simula na naman po tayo ng isang buong linggo. At syempre kasama pa rin natin ang ating puwersa ng DZRH Operation Tulong. Yan ang ating mga masipag na member volunteer. Pero po tayong pasyente, sikapin po nating matulungan mula po sa San Juan, Taytay, Rizal. Lalapit po ng isang 22 years old yung pong kanya pong problema sa kanyang kalusugan. Standby lang. At tayo po ay magbibigay daan din sa ating pong paghahatid ng ating pong ating pagsaserbisyo, lalong-lalo na doon po sa mga nasunugan diyan po sa may barangay San Antonio, Parañaque City nung araw po ng Sabado. Ay nakapagbigay daan po tayo sa isang feeding mission kasama siyempre ang lingkod lapid ng Senator Lito Lapid. Kaya tayo po nagpapasalamat at ang dami po nasunugan doon po sa Barangay San Antonio, Parañaque City. So ating pong bigyang daan yung pong mga detalye po niyan at siyempre unang-una maraming salamat sa Team Lingkod Lapid. Ayan, representative ng butihing Supremo Senator Lito Lapid ay si Florante Rosales. Ayan, nakasama natin side by side doon po sa pagpapaalmusal ng napakainit, mainit naman talaga, na palugaw po na hatid po ng ating partner ang Lingkod Lapid. Of course,
ang ating masipag na miyembro ng Palugaw Team ng DZRH Operation Tulong, yung ating pong mga nakatuwang. Ayan, maraming salamat po sa ating team sa patuloy na pagtugon sa pangangailangan po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa panahon na ito, no, na sila po ay nasunugan. Ayan, pero syempre tayo muna ay nakikiramay, no, sa pagpanaw po ng ating pong kasamang RH29 Misael Boy Gonzales. Ayan, nakakalungkot man, no, ay talaga pong ramdam naman natin yung ating ngayon pa lang parang pangungulila sa napakasayang Kuyang Boychi na laging nagre-report dito sa ating program. Ayan, alam niyo po, napakahirap ng sitwasyon kapag ang isang pasyente napupunta sa government hospital, tayo mismo talaga namang ating nasaksihan yung hirap, napakaraming pasyente, no, diyan po sa Jose Reyes Hospital, kung saan pangatlong ospital na pinagdalhan ng pamilya si Kuyang Boychi, no. So bago na i-transfer sa Manila Medical Center. So tayo po ay nalulungkot sa mga ganyan, lalong-lalo na dito sa atin sa Operation Tulong. Dami pong lumalapit talaga ng financial medical assistance para po sa mga may sakit nating kababayan. Pero pag nagpunta ka sa mga government hospital, ay naku, kakalungkot. Yung ER talagang kahit saan ka sumuling daming pasyente talaga. Grabe. So anyway, again, ang ating pakikiramay sa mga naulila ng ating kasamang Boy Gonzales. Ayan, at of course nandun na-meet natin yung kanyang mga anak at yung kanyang mga pamangkin, yung kanyang kapatid. Ayan, sobrang nagdadalamhati po sa pagpanaw ng isa na pong institusyon pagdating po sa pagbabalita dito sa amin sa DZRH, ang ating kasamang si RH29 Boy Gonzales. Ayan. Siguro makapagbigay tayo ng detalye, no, mula po sa pamilya. Ayan, antabayanan lang po natin kung ano po ang gagawin para po sa kanyang week. Okay, so mga kaibigan, tayo po ay puntahan na muna natin yung ating pong paghahatid ng libreng paalmusal. Maaga pa lang po, nagsimula na tayo dyan po sa Barangay San Antonio, Parañaque City, sa may Valley 1, yung mga nasunugan. At ating pong naibigay ng maaga pa lang, I think bago mag 7 o'clock, ay nakapagpaalmusal na tayo, no? Isa sa yun ang at least pagising ng ating mga nasunugan, meron na po silang mainit na maalmusal. Napakahirap po talaga ng masunugan din. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa ating mga partner na kapag ganito pong pagkakataon ay ating pong nakakaisa sa paghahatid po ng serbisyo. Alamin natin yung mga ganap natin nung Sabado sa pamamagitan po ng Team Operation Tulong, si Aiza Gabriel. Aiza. Yes, Pino, nagsagawa nga ang DZRH Operation Tulong kasama ang Team Lingkod Lapid noong Sabado sa Barangay San Antonio, Parañaque City ng isang feeding mission. Ito'y upang makapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng sunog sa lugar na sumiklab noon lamang May 6, 2026. Saktong alas 6 ng umaga mismo nang dumating tayo sa lugar, partikular na sa San Antonio Elementary School na siyang nagsisisi ngayon na pansamantalang silungan o tirahan ng ating mga kababayan na nasunugan. Sa katunayan, maaga pa lang ay abala na ang mga ito sa pagsasayod sa mga dokumento noong araw na iyon upang makuha ng kahit papaano yung tulong mula sa pamahalaan para sila ay makapagsimula muli. Kaya naman, bilang tulong natin sa mga ito ay namahagi tayo sa Samsung Lapid ng mainit at masarap nating lugaw para sa humigit kumulang 1,040 pamilya o katumbas ng humigit 3,000 residente ng Barangay San Antonio, Parañaque City na naapektuhan ng sunog para naman kahit papaano may laman ang kanilang sikmura sa muling paggarap ng panibagong araw. Mula sa evacuation center mismo hanggang sa pagpila ng mga ito ay hinatiran mismo ng ating Team Palugaw ang ating mga kababayan ng pang-almusal nila para ganadong-ganado sila sa
aayos ng mga bagay na kanilang kailangan gawin sa araw na iyon. At ang nakakatuwa dito, no, Miss May, sa kabila ng kanilang sitwasyon ay hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanilang mga labi. Katangiang hinahangaan sa ating mga Pilipino. Dahil sa kabila ng problema na ating kinaharap, ay puno pa rin lagi ang ating puso ng pag-asa na muling makabangon sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Miss May, noon, isang din natin kunin ang pagkakataon na ito para pasalamatan ang ating mga nakasama noong araw na iyon. Una na dyan, syempre, ang palagi nating partner, ang ating napakabait na Senator Lito Lapid at ang kanyang masipag din na staff na nakasama natin sa pamahagi noong Sabado na si Sir Florante Rosales. Syempre, nakasama din natin ang ating Team Palugaw at ilan sa mga ito at ang ilang mga miyembro pa sa ating Operation Tulong Team Magiting. Una na dyan, syempre, si Kuya Romulo Ricedes, Kuya Miko Derilon, si Tita Orlita Izon, si Kuya Wally Cabingas, ang ating mga couples, Kuya Dong at Ate Wing Dolos Santos, Kuya Albert at Ate Sonia Alice, Oliver Abad, Annalisa Bueno, Maricel Kataag, Arnold Bestran, at syempre si Ate Wendy Baluyo. Syempre, Miss May, no, hindi naman tayo makakapunta doon sa lugar na iyon kung hindi rin sa tulong ng ating mga nagwagwapuhang mga piloto. Yan si Kuya Mike Lumaban at syempre si Kuya Utoy Ibrahim. Gwapo So, talaga ha. Gwapo talaga. Yes. Oh, gwapo talaga. Yes, Miss May. Nasa tabi ka lang eh. Parang nag-aape na. Oo, anyway, tayo ay natutuwa tayo dahil napakabilis natin nung araw na yun, very early. Anong oras tayo nag-start? Bago mag 7 o'clock, or 6 o'clock? Actually, Miss May, dumating tayo at nakapagsimula tayo ng distribution. Bago nung mag-7. Alas 6 ng umaga. Alas 6, oo. Alas 6, Oo. Kasi maaga nga pala tayong umalis dito sa ating home base. Bagay lang na nakakalungkot dito, no, na balitaan natin, naibalita ni, kung hindi tayo nagkakamali, ni Sir Noche Cacas, no, na noong lamang Sabado ay muling nagkasunog doon sa lugar, no, sa Barangay San Antonio, na umabot muli sa ikatlong alarma. At kung hindi tayo nagkakamali, 30 pamilya naman ang naapektuhan nito. Oo, nakakalungkot nga. Kaya dapat talaga ingat-ingat yating mga kababayan. Pero doon, sabi nga natin, para mas mabilis tayong makapagpalmusal, alam natin yung hirap talaga ng mga mawala ng tirahan. Kaya tayo naman ay natutuwa at mas maaga nating naihatid yung ating paalmusal na lugaw na marami sa kanila talaga naman nagpapasalamat. Yung iba, sabi ko nga, pagka gusto, sige, balik lang kayo ng balik. Kasi talagang yan po tawag nito, paalmusal para po sa inyo. Yes. Yun na nga. May iba pa tayong mga kababayan, no, na kalde-kaldero din ang dala para daw meron din silang pamarienda. Kaya yung simpleng palugaw na iyon ay hindi lamang simpleng palugaw para sa marami nating mga kababayan dahil ito ay isang paraan para maiwas din nila ang isang panibagong araw sa pagharap ng hamon na bigay ng buhay. Kaya nga noong Si Isa Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. paalam na si Isa, may sasabihin pa ako eh. Anyway, maraming salamat Isa Gabriel. Ayan. So sa ating Team Palugaw, maraming salamat po sa lahat. Sa lahat na patuloy na nagseserbisyo at naghahatid ng pag-alalay sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga nasusunugan. Kahirap po mawalan ng bahay. Mga kaibigan, oras po natin 18 minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. Standby lang po ha. Tayo po'y babalik. Standby sa ating pong pasyente. DZRH Operation Tulong. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada,
Shopee, and in leading drugstores nationwide. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So sulit! White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Tauhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 23 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Sa bahaging ito nating programa, punta kagad tayo sa ating pong pasyente. Sikapin nating matulungan. Ang pasyente po natin ay 22 years old na si Alisa Rose Gono Lopez. Taga San Juan, Taytay, Rizal po, no? Si Alisa po ay tapos na po dapat ng grade 12, no? So ibig sabihin ay senior high, pero nung pong panahon na yun, lumalaki po yung bukol sa kanyang muka at nabubuli na po siya sa school, kaya hindi na niya po nakaya na humarap sa kanyang mga kapwa estudyante, kaya tumigil na lang po sa pag-aaral. Gustong-gusto niyang makatapos ng pag-aaral at na-diagnose po kasi siya sa sakit na tinatawag na ameloblastoma. Ayan, at naoperahan po sa Rizal Medical Center noong pong August 2017, ano? At tinanggal po yung bukol. Oo, tapos merong hindi daw natanggal dun po sa buto. So, pinagmulan ulit ng bukol, kaya bumalik noong pong 2020. At unti-unting nararamdaman ni Aliza na bumabalik yung bukol niya sa muka. At hindi po siya nakapag-follow up check-up dahil mahigpit daw po dun sa ospital ng mga panahon na yon dahil pandemic. So 2023-2024, pabalik-balik na po siya sa ospital, diyan po sa Rizal Medical Center. Nag-request po sila ng CT scan para makita po yung bukol. Hindi pa rin daw na ipagawa yung CT scan hanggang sa lumaki. Sa ngayon po ay CT scan pa rin ang kailangang maipakita po dun sa doktor, ano, para po
kung kakailanganin ng operasyon ulit, pero sa hirap nga daw po ng buhay, hindi kaya yung gastusin para maipagamot ito pong si Aliza. Ang kanya pong tatay, isang factory worker ang trabaho, kaya kulang po, wala daw pong kakayahang maipagamot yung kanya pong anak. Kaya lumalapit po ngayon sa atin dito sa DCRH Operation Tulong ang kanya pong tatay. Ang pangalan po ay si Kuya Robert Bernardo. Ayan, Kuya Robert, magandang umaga sa iyo. Good morning. Good morning po, Ma'am May. Opo. Kuya Robert, kumusta naman si ngayon? Aliza o Aliza? Aliza, no? Aliza po. Aliza. Oo, okay. Aliza, kumusta siya ngayon? Sa ngayon po, ma'am, medyo nahihirapan po siya kasi masyado na pong malaki ang kanyang bukol po sa kanyang pangabali po. Kinain na po ng tumor daw po, sabi ng doktor, yung kanyang panga. So, ibig sabihin po, nung una na naoperahan, natanggal po yun, ano? Kinayod po yung tumor sa pwede po bang banggitin yung ospital? Okay. So, sa RMC po. Okay. Yun, kaya lang, hindi po siya nakayod masyado. Inabot po yun ng pandemic. So, bawal po yung magparit-parito sa ospital. Okay. Ngayon, nung after pandemic at lumuwag na po, binalik po namin. Kaya lang, ang naging sa amin, puro pabalik-balik kami, alas 3 ng umaga po, pumipila na po kami. May same procedure po pinapagawa hanggang sa na-expire na yung mga dokumento, yung mga medical procedure. Okay. Basta parang sa palagay ko po, ma'am, parang pinaasa lang kami. Hanggang sa huli, ang sabi sa amin ay i-update na lang po kami. Kaya lang sa kalagayan po ng anak mo, hindi naman po pwedeng i-update na lang kasi buhay na po yung makakaya. Hindi niyo po ba inilipat sa ibang government hospital na malapit? Ngayon po, ma'am, nailipat na po namin. Okay. Iba na po ang hospital ngayon, kaya po binigyan po kami ng panibagong medical procedures. Yun nga po yung CT scan para po maisalang po daw agad sa operasyon dahil sabi po ng doktor, kailangan na po rin ma-opera. Oo, so yan ay sa ospital po ng Makati, tama po ba? Opo, ospital po ng Makati. So ngayon po, outpatient po siya o naka-confine ngayon? Bali, outpatient po habang kailangan po raw kasi maasikaso po namin yung mga CT scan na kailangan para ma-comply na po siya. Ayun. Yun dun po kami nahihirapan kasi masyado pong mga mahal po eh. Oo. Pero sa ospital ng Makati, merong social service, ano? So naka-social service siya. Opo, kung sakali pong ma-comply po. Oo. Yung kanyang kondisyon, anong paliwanag po dun ng doktor nung una? Dun sa kanyang sakit? Paano daw po tumubo yung ganong kalaking bukol? Bali po kasi yung ameloblastoma po yung tawag doon. Bali, nagsisimula po raw yan sa gilagid, maliit na parte. Ngayon, lumalaki po raw yan at ang purpose nung pag worse na, yung mukha, i-deform, tatabingi, yun po yung pinaka worst scenario po. Yun na po yung kalagayan po ng anak ko. Tabingi na po yung mukha niya, wala na po talaga sa dating itsura po. Kaya po napatigil na rin po siya sa pag-aaral kasi hindi na po raw niya kaya yung pagpaparinig, yung bully, yung kinukutya siya, pinagtatawanan, mga ganun po. So kailan po siya nag-stop ng school niya? Magsi-senior high po? Tama po ba? Opo, senior high po. Dapat po college na po siya sana kung sakali po. Tapos na po sana. Okay. So yan po yung year, anong year nga yan? Nag-stop siya, 2020. So, opo, 2020 po. Pero kumusta po siya ngayon? Kumusta ang kanyang, hindi naman siya madalas magkasakit, ano? So, yun lang. Walang ibang karamdaman. Opo, kaya lang, ma'am, sa sitwasyon niya ngayon, hirap talaga siyang makabuka ng normal yung bibig kasi sa laki po ng bukol niya. Tapos, nagbi-bleeding na rin po kami siya kaya medyo nagpapanik na po kami. Nag-iisa po bang anak ninyo si Aliza? Hindi po. Meron po siyang mga kapatid. Siya po ang panganay po. Panganay sa ilan po? Opo. Panganay po sa
Sa Lima po. Lima. Okay, so mga kapatid niya nag-aaral na rin, ano po? Mga Opo. estudyante na Opo. rin. Oo, nako, nakakalungkot naman yung sinasabi niyong nabully, ano. So doon po sa ngayon ano sa ospital ng Makati, yung pong mga ginagawa sa kanya puro mga laboratory test. Opo. Ang sabi po nung huli, sabi po nung doktor, asikasuhin na raw po namin yung CT scan. Dalawa po yung pinapagawa po sa amin yung CT scan po sa facial para do sa panga. Tapos yung angiogram, CT scan para raw po yung doon sa binti. Titingnan kung pwedeng itapal po doon sa pinaka panga po yata na pag inalis. Tapos lalagyan din po siya ng bakal po kung sakali, yung titanium, sabi po ng doktor. Oo. At yun dun sa ospital ng Makati, hindi po ba libre yung mga yung mga ganun pong tawag nito, laboratory? Hindi po ma'am kung meron to po kaming yellow card, kaya lang po ma'am, hindi po kami kasi taga Makati. Kaya doon po kami nahirapan. So ibig sabihin, may nagbabayad po kayo, pay kayo, or paano, charity? Bali po yung CT scan po, sagot po namin. Kumbaga sa labas po ng ospital. Hindi po sa wala yung silang... pag na-combine po, siguro gagawa na rin po namin ng parang kung saan kami pwedeng lumapit sa loob po ng ospital. Okay. So, ibig sabihin ngayon, kapag halimbawa merong mga gagawing mga laboratory test, lahat yun may bayad? Or merong mga nalilibre naman? Siguro ma'am po, pag na-combine, meron naman po sigurong malilibre. Kaya lang, itong initial po na pinapagawa sa aming CT scan, wala, kami sarili po namin, gastos po. Okay. Magkano daw po aabutin yung CT scan niya na gagawin sa labas? Yung po kasi, yung sa facial po niya, mayroon po kaming quotation, nagkakahalaga po yung sa panga po niya, nagkakahalaga po ng 13,949. Opo, yung CT scan po yan CT scan. Okay. Opo, yung pangalawang CT scan po, yung angiogram of lower extremities po, 17,000 naman po. Okay. Yun ang namin, initial po na pinagsisikapan po sana namin at inihihingi ng tulong. Oo, so yung 13K at saka yung 17? Tama ba? Opo, yun po, sa CT scan pa lang po yun. Tsaka na naman po namin po problemahin yung pambakal naman. Pero kasi kailangan po, pag nagawa po namin itong mga CT scan na to, pwede na po siyang makumpay. Yun po ang namin, maisalang lang sa operation. Tapos kung ano na ang sitwasyon, bahala na po ang Diyos po. Oo, pero yung rekomendasyon nung doktor po is maoperahan na sa lalong madaling panahon, ano po? Opo, kaya sabi nga, madaliin po daw namin itong CT scan dahil dito po nakasalali. Pag-aaralan po kasi kung paano po yata diskarte, paano i-opera yung kanyang panga. Yun po. Ayun. At diyan po yan mismo gagawin sa ospital ng Makati. Opo. Kayo po ba'y nagtanong na sa social service ng ospital ng Makati? Ano yung mga pwede ninyong ma-avail na kahit Bali, ma'am, mga diskwento? Napasok na raw po kami, kung na-comply na po, maaring magkaroon po kami ng mga malalapitan sa loob. Pero dito po sa CT scan po, hindi po kasi sila nag-aan ng gano'n. Oo. Saka wala silang ganong facility sa loob, tama? Sa labas meron. Opo, sa labas po ang Oo, nung nagtanong kayo, yung isa 13 and then yung isa 17,000. Kumbaga ma'am, may bayad na hindi pa covered ng ospital. Kumbaga yung isang bayaran. Pero outside po yung... outside gagawin. Opo, yung bayad. Pag outside talaga gagawin, may bayad yun. Pero sa ospital ng Makati, wala yung ganung facility, yung CT scan na maaring mabigyan kayo ng diskwento at ipasok sa social service. Nagtanong meron na po kayo? Po, kaya lang po ma'am, hindi po naipapasok pa sa social service. Bakit daw po? Yung paliwanag po sa... Dahil hindi taga Makati. Maaaring pong ganun ang dahilan. Oo, kasi baka pwede nating ilapit. Ipiwi na. Pwede ba tayo magtanong sa sa social service ng ospital ng Makati? Sige po, iugnay namin ha. Kuya Robert.
At mag-inquire tayo kasi kung halimbawa mayroon naman pala silang facility sa loob, 'di ba? Pwedeng gawin 'yun. Kaya lang yung pambayad ang hinahanapan po ninyo. Opo, yun po. Meron po sila, yung pambayad po ang wala po kami. Sige, ganito na lang. Kuya Robert, manawagan ka, hingi tayo ng tulong at tayo magbakasakali sa mga may mabubuting kalooban para nang sa ganun ay magawa na at maisagawa na yung pagpapa-CT scan kay Eliza. Unang-una po, salamat po una sa Diyos na bigyan po kami ng pagkakataon ng DCRH Operation Tulong para makapanawagan po sa ating pong mga kababayan. Ako po yung tatay ni Eliza. Humihingi po ako at kumakatok po ng sa mabubuting puso po ng tulong dahil para po ma-operahan na po ang aking anak kasi masyado na pong nahihirapan sa kanyang sitwasyon. Natigil na nga po ng pag-aaral. Gusto na nga rin po niyang ituloy kaya lang sa sitwasyon niya napakalabo po. Kasi yung itsura niya napaka-ibang-iba na po doon sa dati. Humihingi po ako ng tulong sa ating mga kababayan sa may mabubuting puso para po sana ma-scan po yung aking anak para po sana ma-operahan na po kasi tingin ko po yun lang talaga kailangan po siya ma-operahan para maibalik po yung dati niya pong itsura. Bilang ama po durog na durog po ang aking puso. Nakikita ko siya na hirap sa kanya talaga yan. So, sana po matulungan niyo po kami. Maraming salamat po. Okay. Ayan. Okay, Kuya Robert, sa lahat po, no? Anyway, sa lahat po ng ating mga kababayan na may mga mabubuting kalooban, ayan, tulungan po natin si Eliza. At kailangan yung CT scan. Anyway, Kuya Robert, makikipag-coordinate kami sa ospital ng Makati. Tanong namin sa social service yung posibleng baka ano pa yung mga pwede nilang matulong para madiskwento. So doon po doon po sa mga maaari pong tumulong, buksan po natin yung GCash account ng DCRH Operation Tulong sa pamamagitan ng ating APW na Pearl Hezoro. 0956-197-9471, 0956-197-9471. Pakilagay po ang pangalan Eliza, Eliza Rose Lopez. Yan, 22 years old po at kailangan. Anyway, Kuya Robert, Opo. Oo, ngayon po katatawag lang nung napakabait na staff ng Butihing Supremo, Senator Lito Lapid. At kayo po ay bibigyan ng 10,000 pesos ni Senator Lapid. Maraming salamat po. Nakikinig ngayon sa atin ng Butihing Senador. Ayan, at pagka ganyan talaga, kailangan katulad po na sa anak ninyo, nandyan po at nakaalalay ang Senator Lito Lapid. Go ahead, Kuya Robert, pakibigyan mo. Nakikinig siya ngayon, magpasalamat ka sa kanya. Salamat po kay Senator Supremo Lito Lapid sa inyong pong mabuting puso na kayo po'y bukas palad na tumulong po sa aming sitwasyon. At ma'am, salamat na rin po sa DCRH Operation Tulong po. Sa inyo po, Ma'am May Binauhan, saka po kay Ma'am Ellen Jacinto na kayo po ang ginamit ng Diyos para makaalala po sa aming napakabigat na sitwasyon ngayon. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Siyempre, nandito po ang DCRH Operation Tulong sa mga ganyan pong sitwasyon po na katulad po sa anak ninyo. Ang atin lang ay tayo nagsisilbing tulay kaya natutuwa tayo at nagpapasalamat kapag may mga katulad po ng Senator Lito na talagang alam niyo po yun, bukas po ang puso para makatulong yan para sa inyo pong anak ngayong araw. Kaya anyway, dagdagan pa natin ng 3,000 pesos Kuya Robert mula sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation, mula dun sa kanilang pondo din dito para sa mga pasyente na katulad ni Eliza. So 3,000 pesos yung ating salamat po. So yan ay mga katropa ng Mayor Lacaideo Macalma pagdating sa public service, yung kanyang mga kuyang sa Mason. Okay.
So maraming salamat at of course again, Senator Lito Lapid. Sen, thank you so much ha. At syempre sa Lingkod Lapid dun sa ating pagsasama-sama muli with this RH Operation Tulong sa ating pong paalmusal, no, para sa mga nasunugan dyan po sa San Antonio sa Parañaque City. Thank you so much and God bless you more, Sen. Maraming salamat po. At syempre sa Pampamilyang Paaralang Agricultural Foundation, PPAF, thank you. At sa lahat po, siguro Kuya Robert, ikaw naman na magpasalamat dun sa mga maaari pang tumulong. Meron tayong mga may mabubuting kalooban na nakikinig pa rin sa iyo ngayon. Go ahead. Opo, kung sino man po ang may mabubuting puso po na maaari pa pong magpahatid ng tulong, maraming salamat po sa inyong mabuting kalooban. Hindi man po ako makaganti ng kabutihan nyo, pero Diyos na po ang bahalang magbalik ng inyong kabutihan ng inyong pong puso. Maraming salamat kay Senator Lito Lapid at sa Pampamilyang umaagapay din po sa inyong mga pasyente. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. Sige, siyempre manatili po kayong malakas ha, Kuya Robert. Ingat-ingat po ha sa mainit na panahon. At kayo'y kailangan ng inyong anak na si Eliza. Okay, so sige po. At nasa tabi niyo po ba si Eliza? Opo. Oo. Siya ba ay nakakausap? Pwedeng makausap natin? Medyo hirap po ng konti. Hirap magsalita. Pero nakakapagsalita naman po. Oo. Okay, anyway. Okay, pwede ba? Pwede. Ayan. Sige nga. Ate Eliza, good morning. Ate Eliza. Good morning po. Uy. Oo. Kumusta ka ngayon, Ate Eliza? Kumusta? Nahihirapan. Anyway, no, sisikapin natin na kagad-agad maisagawa yung laboratory test, no, na kailangan mo, yung CT scans para nang sa ganun malaman ng mga doktor ano yung susunod nila na gagawin sa iyo, no, Ate Eliza? Maraming salamat po. Oo, tapos magpalakas ka lagi ha. Para sa iyong sakit. Anyway, magpasalamat ka, Ate Eliza, doon sa mga nakatulong agad sa iyong sa iyong mga pangangailangan at mapagsama-sama natin yan para magawa na yung CT scan. Maraming salamat po. Oo, sandali. Kuya Robert, pakitanggal nga po, naka-electric fan po kayo? Opo. Ay, pakilayo po yung electric fan kasi hindi naririnig yung boses ni sige po. Eliza. Ayan, sige lang. Opo, tinanggal na po. Ayan, konti. Okay, Ate Eliza. Ate Eliza. Medyo nahihirapan na po. Hirapan na. Okay. Baka kayanin mo po. Sige na, okay lang. Ito po, ma'am. Okay. Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong. Kay Senator Lito Lapid po, maraming salamat po. Okay. Basta magpapalakas ka, Ate Eliza, ha? Para pag may gagawin sa iyong procedure, malakas ka, okay? Okay, sige. Kausapin ko si Papa mo. Papa ba? Tawag sa iyo, Kuya Robert. Hello po, ma'am. Oo, Papa tawag sa iyo ni Eliza. Opo. Ayan, okay. So, ganito po at doon sa mga siguro tatawag po kami din ha sa sa ospital ng Makati. Makipag-coordinate lang kami kung doon po gagawin, 'di ba, yung procedure, yung pag-CT scan. Doon po gagawin. Bali po, ma'am, pwede po sa labas, pwede rin po sa kanila. Oh, sige. Okay, sige, mag-inquire. Basta ang kailangan lang may pambayad. Opo. Oo. Sige, mag-inquire kami doon ha, yung si Wina Pearl Wina. Patanungan tayo sa baka yung social service nila ay makatulong pa para nang sa ganun maisagawa agad yung CT scan. Okay, Kuya Robert? Opo. Okay. Sige po, marami pong salamat ha. Maraming salamat po, ma'am, sa pagkakataon. Okay. Maraming salamat po sa inyong kabuti. Ayan, okay. Si Kuya Robert Bernardo para po sa kanyang anak na si Eliza Rose Lopez. 22 years old na po si Eliza. Nakita niyo po yung napakalaki pong bukol doon po sa kanyang mukha, doon sa lalo na doon sa may baba.
Anyway, sa mga maaari pa pong tumulong, God bless you all. Maraming salamat. Kailangan po yan ngayon ni Eliza. Ano po, pwede po kayo magpadala sa ating GCash account. Anyway, maraming salamat sa lahat po ng maaari pang tumulong at dun sa mga tutulong pa. Thank you po very much. Maraming salamat, Tita Charmy. Ayan, batiin ko na rin kanyang husband kasi every na yun, hindi nakatutok din yata si Kuya Ronel Mayores. O, di ba? Salamat po, Senator, sabi ng Mayor Lakay, Senator Lito, Lapid-Lapid. Lito, Lapid-Lapid. Bigla ako tuloy naalala ang ang COO ng TIESA, si Sir Mark Lapid. Isa pa yan, sa madalas ay bahagi na rin po ng Lingkod Lapid every now and then kapag meron po tayo mga tinutulungan sa Operation Tulong nandyan din laging ang nakakasama for Sen dito ay ang COO ang Kuya Mark Lapid. Ayan, si Kuya Mark. Babalik po tayo, oras natin 45 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Reach Operation Tulong. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
buwan na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin mga kaibigan, 53 minuto makalipas po ang 10:00 ng umaga. Punta muna tayo sa ating mga report. Fuel inventory ng bansa bahagyang bumaba sa mahigit 50 araw. Ayon po yan sa Department of Energy. Balita mo yan, RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Okay, standby lang Giselle. Ingi muna tayo ng update kay si Senator Bato de la Rosa. Hindi daw namataan sa kanyang address sa Davao Region. Alam natin ng detalye mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel?
Okay, antabayanan po natin ha yung report ng ating mga kasamahan. Ayan, magpasalamat muna tayo at magpaabot muna tayo ng pasasalamat para po dun sa mga nakatulong po kay Nanay Erlinda Ayala, no. Nakalikom po tayo sa GCash donors natin ng 2,100 pesos. Bukod po dyan yung pong 2,000 pesos mula kay Senator Lito Lapid at syempre yung 3,000 pesos mula sa Pampamilyang Paaralang Agricultura Foundation, no? So sa lahat po ng mga GCash donors natin na nagbigay po ng tulong para kay Nanay Erlinda Ayala, maraming salamat po. Ano po? Thank you very much. Ayan, God bless you. Pagpalain po kayo. Ayan, puntahan na natin. Okay, standby na. Okay, balikan natin si RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Giselle, standby? Standby. Okay, puntahan natin si Edniel Parosa. Edniel? Naisilbi na ng Philippine National Police ang sabina sa isa sa mga address ni Senador Ronald Color de la Rosa sa Davao Region. Pero sabi sa Kamkrami ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Hondo Franyo, caretaker lamang ng bahay sa Davao City ang tumanggap na imbitasyon ng Criminal Investigation and Detection Group. Nag-issue ng sabina ang CIDG para imbitahan ng Senador at PNP Chief na humarap sa investigasyon sa mga extrajudicial killings ng Duterte administration. Maliban sa unang address sa lungsod, pinuntahan din naman ng PNP ang ancestral house sa Mambabata sa Davao del Sur at kanyang opisina dito sa May Pasay City, Metro Manila. Pero naghihintay pa ng update ng PNP sa kanilang mga operating unit kaggay nitong ibang mga address. Una lang sinabi sa DZRH ni Interior Secretary John Vic Remulla, nasa Davao nagtatago itong senador. Pero paglilinaw ng kalihim, ang imbitasyon sa PINA ay walang kinalaman sa arrest warrant sa Opanoy. Nailabas na ng International Criminal Court, kagnay pa rin itong war on drugs pinakarang administrasyon. Wala rito sa Kamkrami. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Balikan natin si RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Bagyang bumaba sa mahigit 50 araw yung fuel inventory ng bansa nitong Mayo 8 kumpara sa mahigit 53 araw noong nakalipas na linggo lamang. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, tatagal pa ng mahigit 50 araw yung inventaryo ng gasolina, 48 araw sa diesel at 165 araw sa kerosene naman. Pang 73 araw naman yung jet fuel, 56 na araw ang fuel oil at 35 araw para sa LPG o liquefied petroleum gas. Pero sabi ng kalihim na nanatiling matatag yung supply ng langis natin simula ng sumiklab ang gera sa isang silangan. Resulta raw ito ng pagsasamit pwersa ng gobyerno at pribadong sektor sa gitna ng krisis sa pandaigdigan. Sa kabila nito, dinilin ng kalihim na ipagpatuloy ang pagtitipid ng petroleum enerhiya ng ating mga kababayan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas. Thank you, Giselle. Punta muna tayo ng palasyo sapagkat inaabangan po yung pagdating na ni Paraguay President Santiago Peña dyan po sa Malacanang. Hingi tayo ng situation report mula kay RH14, Let Narciso. Let. May dumating na dito sa Malacanang si Paraguay President Santiago Peña. Sinalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Peña. Bibigyan ito ng arrival honors dito sa Kalayaan Grounds. Kabilang din sa mga sumalubong ang ilang cabinet officials kasama si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, Energy Secretary Sharon Garin at Trade Secretary Cristina Roque. Nagkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Peña. Layo ng pagbisita ni Peña na palakasin ang relasyon at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Let Narciso. Sa pamagitan po ng balitang yan, pansamantala po tayo magpapaalam. Babalik ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Maraming salamat, EPV na Pearl Lesoro at kay Ellen Jacinto at kay Heta Del Moro. At sa RHTV, ako naman may binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 1 minuto na lang, alas 11 na po ng umaga. DZRH Operation Tulong. Tamba
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalan